Hello guys! Sa video ito guys, isi-share ko na naman sa inyo guys, no? Kung ano nga ba paano nyo malaman, ano nga ba yung mga signs or palatandaan na ang inyong destiny ay na-swap na pala. Yung bang tadhana nyo guys, kapalaran nyo na napalitan na. Sa panahon ngayon guys, no, hindi talaga imposible na ang ating destiny ay maisaswap sa destiny ng iba. Kasi nga, panahon natin ngayon guys, grabe naglipana na talaga yung mga dami ng kalukuhan, yung mga guys, kampo ng mga demonyo na yan guys. Gumagawa talaga sila ng paraan para tayong mga anak ng Diyos, no, tayong mga God believers, di ba, bilang anak ng Diyos, asahan nyo yan na tayo ay may magandang may magandang future talaga sa mga kamay ni God. Kasi pag ikaw God believers ka, may magandang plano si God sa iyo na nag-aantay para sa iyo guys. Talagang magtitiwala kayo sa Kanya, isurrender nyo ang buhay nyo sa Kanya guys. Asahan nyo na may magandang plano si God sa inyo kasi nasa scripture yan guys basahin nyo yung Jeremiah 29:11, nakalagay doon. For I know the plans that I have for you, declares the Lord, plans to prosper you, not to harm you, plans to give you hope and a future, di ba? Kasaad yan sa Bible guys, kaya talagang panghahawakan nyo yan na talagang may magandang plano si God para sa atin guys. May breakthrough tayong paparating, may blessings na paparating sa buhay natin guys. Kasi tulad ng sinabi ko, bilang anak ng Diyos, hindi ihahayaan ni God na walang mangyayari sa buhay natin guys. Talagang may nakalaan yan para sa atin guys. Pero dahil nga sa mga kaaway natin, dahil nga kay Satan at sa mga demons niya guys, minsan napapalitan yung destiny natin guys. Kasi nga yun nga ang purpose nila guys, sirain tayo, sirain yung mga plano ni God sa atin guys, para hindi natin marating kung ano man yung purpose ni God sa atin. Hindi natin makamit kung ano man yung mga gusto natin sa buhay, hindi matupad yung mga plano ni God para sa atin. Gumagawa sila ng paraan guys para sirain yung plano ni God sa atin. Kaya isa sa mga nila ginagawa nila, sinoswap nila yung mga destiny natin. Paano nyo nga ba malalaman, ano nga ba yung mga palatandaan na ang inyong destiny pala ay na-swap na? Unang-unang sign guys, no, guys, mawawalan kayo ng hilig sa mga ginagawa nyo. Halimbawa lang halimbawa mahilig kayo sa sa pagluluto, yun ang pinagkakitaan nyo guys. Halimbawa nagluluto kayo ng mga ulam dyan, mga kakanin na paninda nyo, mawawalan kayo ng hilig guys. As in, magising na lang kayo isang araw, parang hindi na siya kasama sa passion nyo, parang hindi na kayo na-excited na gagawin yung mga bagay na dati nyo namang ginagawa, dati nyo kinakahiligan. Bigla na lang kayong mawawalan ng gana. Katulad sa nangyari sa akin noon guys, no, noong nag-online selling ako noon. Na lang guys, kasi bigla na lang akong nawala ng gana sa pag-online selling dahil nga sa mga nangyayari sa akin, sa mga na-experience ko sa pag-online selling ko. Bigla na lang ako nawala ng gana, kaya ihininto ko yung aking pag-online selling noon. Naghanap ako ng ibang pagkakakitaan ko. Isa pala yun sa palatandaan na may nag-swap sa aking destiny. Ang pangalawa namang sign guys, no, makaka-experience kayo guys ng yung rejection. Marami ng guys, maraming mapapansin nyo na lang, maraming mga rejection sa buhay ninyo. Katulad nung nangyari sa akin noon sa pag-online selling ko guys, yung mga dating supplier ko na mga suki ko na, mga supplier ng mga products na guys, na binebenta ko, bigla na lang unavailable na sila guys. Bigla na lang sasabihin nila sa akin out of stocks na sila, wala na silang maibibigay, ganito ganyan. Kaya ako nauobliga naman ako na maghanap ng ibang mga supplier. At saka yung nung na-deactivate ang aking FB account noon, kasi bigla na lang na deactivate yung aking FB account sa kasagsagan ng aking guys, pag-online selling. As in, sobrang dami ko ng suki, sobrang dami ko ng customer, biglang na-deactivate yung aking FB account. Tapos guys, ay kapag sumasali naman ako sa mga groups guys, kasi gumawa ako ng guys, ang ginawa ko, gumawa ako ng panibagong account, tapos sumasali ako sa groups, dinidecline nila ako kapag nagpo-post ako ng mga paninda ko. As in, hindi na ako nakakapag-post kasi dinidecline nila ako. Isa pala yung sa palatandaan guys na may nag-swap pala sa sa destiny ko. Basta maka-experience kayo na nire-reject kayo guys, marami kayong rejection. Katulad ng din, yung sa pagti-TikTok affiliate ko ngayon guys.
talagang pag nagre-request ako ng mga free samples, wala talagang nag-grant ng aking request, as in decline talaga lahat. Mula umpisa nakailang request na din ako, wala man lang nag-grant sa aking request, dire-decline lahat yung aking request, guys. Basta may experience niyo na ganyan, na maraming rejection sa buhay ninyo, guys, isa yan sa palatandaan na may nag-swap sa destiny niyo. Pangatlo naman, guys, na signs, no, maoobserbahan niyo yan, guys, na may gumaya sa inyo, guys. Halimbawa, nagtitinda kayo, katulad ng experience ko noon, no, as in talagang patok na patok yung pag-online selling ko. Dati nagtitinda ako ng mga palaman, guys, iba't ibang flavor ng mga palaman. May tuna, may ham, bacon, chicken spread, tuna spread, yung mga ganun, guys. Malakas yun sa akin noon, guys. Talagang nakakakuha ako ng maraming pa-orders talaga dati. Tapos bigla na lang na nung mga bandang huli na ng pag-online selling ko, nasisira yung aking palaman. As in, pagdating pa lang ng palaman ko, guys, ilang araw lang na ma-stock. Halimbawa, 2 days, bumubula-bula na siya. As in, nasisira na talaga siya. Hindi mo na siya benta. Tapos, bigla ko na lang nakita sa online, may nag-post na, may nagtitinda na iba. Ginaya yung aking paninda, kaya pala sinisira nila yung aking paninda kasi pala gusto nilang agawin yung aking business. Yun ang nangyari sa akin noon. Tapos din, nagtinda ako noon ng suso at saka pako. Malakas din sa akin yun, guys, kasi nakakuha talaga ako ng maraming pa-orders tuwing magpo-post ako. Talagang kinagigiliwan siya ng mga buyers, guys, as in nakalikom talaga ako ng maraming orders. Ang nangyayari naman, pagdating ng aking pako, fresh pa yun, galing sa galing sa Bicol, kukuha lang nila doon sa kung saan nila kinuha, guys. Pagdating sa akin, nangingitim na, as in nabubulok na siya. Tapos makita-kita ko na lang, mga ilang araw lang, may nagpo-post na iba na yung nagtitinda doon sa mga product na tinitinda ko. May gumagaya, yung pala yun, palatandaan pala yun, guys, na ang inyong destiny ay sinwap na para hindi kayo makarating kung ano man yung gusto nyong marating. Halimbawa ay talagang nakalaan kayo doon, guys, magiging successful kayo sa ginagawa nyo. Kasi ako talaga, feeling ko nung ako ay nag-online selling, talagang ina-accept ko na sa sarili ko na doon talaga ako magtatagumpay. Kasi nararamdaman ko siya, guys, nararamdaman ko yung kung paano nag-improve yung aking sales, kung paano tinangkilik ng mga buyers yung aking mga paninda, kung paano ako nakakakuha ng maraming orders. Kaya talagang inaasahan ko siya na magiging successful ako. Doon ako aasenso, pero hindi, kasi may nagpalit pala ng aking destiny. Dati naman kasi wala akong alam na pwede palang mangyari yung ganun. Hindi pala siya imposible, guys, kasi ang mga kaaway natin, guys, evil yan sila, guys. Lahat talaga ng paraan gagawin nila para ipabagsakin ang mga God believers, para walang marating ang mga God believers, para ay mawalan tayo ng pananampalataya sa Panginoon, guys. Kasi nakalagay yan sa Bible. Basahin nyo pa yung John 10:10. Nakalagay doon, guys, ay the thief comes only to steal, to kill, and to destroy. I may have come that they may have life and have it to the full. O nakalagay doon, di ba? Yung mga kaaway natin, guys, dumarating yan sila para tayo ay pagnakawan, para pumatay, para sirain tayo. Kaya talagang hindi imposible, guys, na mangyayari din sa inyo yung naranasan ko. Kaya ko naman siya sinishare sa inyo kasi gusto ko, guys, maging aware kayo para pag mangyari sa inyo, guys, wala nang confusion na mangyayari sa inyo. Hindi katulad sa akin noon na litong-lito ako, guys, sa mga pangyayari sa buhay ko kasi wala akong kaalam-alam talaga noong umpisang inaatake ako ng mga kaaway, noong umpisa na nakakaranas ako ng spiritual warfare. Wala talaga akong alam, as in, kasi mag-isa lang ako. Wala man lang akong nakakausap, wala man lang ako napagtatanungan. Mabuti na lang talagang ni-reveal ni God sa akin lahat. As in talaga isang araw, ni-reveal sa akin ni God kung ano yung mga nangyayari sa akin. Buti na lang may Diyos akong kinapitan, hindi ako pinabayaan. Kaya na-discover ko kung ano yung mga nangyayari sa akin. Ayun pala, gawa-gawa ng mga kalaban, gawa-gawa pala ng mga kampo ng kadiliman, yung mga nangyayari sa akin, guys. Di ba, napakabuti ng Diyos, hindi ako pinabayaan ng Diyos, guys, na ma-stuck ako sa ganong sitwasyon ng buhay ko na punong-puno ako ng kalituhan, kung ano yung mga nangyayari sa akin.
nadidepress na ako, kung ang daming mga negative thoughts na pumapasok sa utak ko noon. Pero lahat yon nabago mula noong ni-reveal ni God sa akin kung ano yung totoong nangyari sa buhay ko. Kaya sinishare ko sa inyo kasi ayaw ko na ma-experience nyo yung na-experience ko noon. Ngayon guys, no, ituturo ko naman sa inyo kung ano nga ba yung dapat nyong gawin kung kayo ay naka-experience man ng ganon na swapping of destiny guys. Ang dapat nyong gawin guys, no, turn to God. Mag-pray kayo guys, yung prayer ng prayer of restoration of destiny guys. Marami yan sa YouTube guys, marami kayong makikita ang ganong klase ng prayer. Prayer of restoration of exchange destiny. O di kaya yung mga spiritual warfare na prayers guys para ma-restore yung destiny nyo guys. Nyo guys, ipag-pray nyo kay God guys na na mangyari yung yung pag-restore ng inyong destiny. At saka tulad ng sinabi ko guys, kung gusto niyo magkaroon ng ng answered prayers guys, fasting guys, yung pinaka the best na gawin niyo, mag-fasting para ay dinggin ni God yung mga prayers nyo guys, yung prayers and fasting. Magpa-fasting kayo at the same time, magpi-pray kayo guys para ay mabilis lang tugunan ni God yung yung mga prayers nyo guys. Kasi tulad ng sinabi ko, si God ay malapit sa mga taong nagugutom, sa mga taong mahihirap, sa mga taong inaapi, sa mga taong mahihina, sa mga taong bang crush in spirit. Malapit si God sa ganyan guys, kasi nakalagay yan sa Bible guys, Psalm 34:18, the Lord is near to the broken-hearted and saves the crushed in the spirit. Kaya guys, gawin nyo yung tinuro ko sa inyo guys para magkaroon kayo ng answered prayers, para i-restore ni God yung mga swap destiny nyo, yung kung napalitan man yung mga destiny nyo guys, para i-restore ni God, marating ninyo kung ano yung gusto nyong marating sa mga buhay nyo guys. Hanggang dito lang yung aking video guys. Sana naman may natutunan kayo sa akin sa araw na ito, sa video na to guys. At kung gustuhan nyo yung video ko, palike na lang, pasubscribe na rin ang aking channel, at papindot nyo na rin yung bell button para sa susunod na mag-upload na naman ako ng panibagong video. Ma-notify kayo kaagad guys. Hanggang dito na lang. Bye-bye and God bless you all. Bye-bye!